Magandang araw po sa ating lahat. Welcome po sa ating pag-aaral ng Forerunners Manual 2026. At ang lesson po natin today is called to be Forerunners. So, nung nakaraang linggo, pinag-aralan natin na tayo pong lahat ay kabilang sa mga tinawag ng Panginoon. We have this identity. Ano yung identity natin? Sa ngayon, tayo ay mga anak ng Diyos, at tayo ay ginawa ayon sa wangis ng Panginoon, and therefore, bilang mga mananampalataya, ang mission natin is katulad din ng mission ni Jesus Christ. So, dito na tayo ngayon sa pangalawang lesson natin. Sorry po sa puntos, pangalawang lesson natin. The title is called to be Forerunners. John chapter 1 verse 23, John replied in the words of Isaiah the prophet, I am the voice of one crying in the wilderness, make straight the way of the Lord. So sumagot si Juan, ito po yung Tagalog ng John chapter 1 verse 23. Sumagot si Juan sa pamamagitan ng pangungusap mula sa aklat ni Propeta Isaiah. Ako ang tinig ng isang taong sumisigaw sa ilang, tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Actually, bago ito, John chapter 1 verse 23, meron munang naisulat, which is yung Isaiah. So mamaya i-quote ko sa inyo yung exact na message ng Isaiah. Puntahan muna natin ito. The key meanings is ito po ay ayon sa Google, predecessor or ancestor. Someone or something that existed earlier and influenced what came later. So, ano daw po ang forerunners? It's either a predecessor or ancestor. Sila po yung nagpapasa. Actually, sa Bible, we called it remnant. Sila yung nagpapasa ng pananampalataya doon sa mga bagong henerasyon. So, pwede rin itong maging herald or harbinger, a person or sign that announces or warns of someone or something arriving. Pwede itong tawagin na herald. When we say herald, tagapagbigay ng mensahe. Sa panahon natin ngayon, tinatawag natin itong messenger. So, sila yung nag-a-announce or nagwa-warn doon sa mga tao para sa pagdating ng isang, sabihin na natin, i-relate na natin ito sa Bible, pagdating ng Messiah. Okay? So, early model, pwede rin itong maging meaning para sa early model. When we say early model, ito yung babalangkasin na susundin ng mga bagong henerasyon. An initial or less developed version of something that becomes more advanced later, like early computers being forerunners to modern ones. So, ito, example lang ito, yung such as computer, Yung dating computer na ang OS pa yata noon, natatandaan ko, is yung Java. Hindi, Java is ngayon na yan eh. Nakalimutan ko na pero yung noong panahon namin, ang computer talaga is pangit na pangit. Akala mo parang nagta-type ka ng ng typewriter. Ganun, Ganun yung computer nung unang panahon namin. At ito yung pinagbasihan, ginawang modelo ng bagong computer sa ngayon. So, may iba't ibang meaning ang forerunners. Hindi lang ito sa pamamagitan ng mga ancestors or sa mga herald na tagapagdala ng mensahe, pwede rin itong gamitin as pagmomodelo sa mga nakaraan ng pangyayari or mga gamit. So, the meaning of forerunners, to be a forerunner means to prepare hearts for revival. This is now biblical na, okay? So, to be a forerunner means to prepare hearts for revival, proclaim truth without compromise, point people to Jesus, not ourselves. Okay. So, what is the biblical context of the forerunners? So, John the Baptist ministry, especially yung John chapter 1 verse 30, okay? So, John the Baptist ministry was marked by simplicity, boldness, and purpose. He was not the Messiah, not the miracle worker, not the main event over God's redemptive plan, but he was the voice preparing the way for the Lord Jesus' ministry. So, ano ang naging papel ni John the Baptist? In Isaiah chapter 40 verse 3, ito yung sinasabi ko sa inyo na prophesied ni Isaiah.
is a powerful prophetic verse from the Bible proclaiming a voice of one calling. In the wilderness, prepare the way for the Lord. Make straight in the desert a highway for our God. So, napansin niyo po yung sinabi dito ni Prophet Isaiah, in the wilderness. Kaya nga si John the Baptist is tinawag na the man in the wilderness who shouts, repent. No? Kasi bakit? Tingnan niyo po, a voice of one calling. Isa lang yung pinananawagan ni ni John the Baptist that time. Prepare the way of the Lord. Repent and go back to God. Yun na sinisigaw niya, wala nang iba. Repent, umalis na kayo sa kasalanan kasi darating na ang Diyos na tagapagligtas. No? So, at saktong-sakto. So, wilderness talaga siya sumisigaw. Bakit kaya sa wilderness? Ako nagwo-wonder din ako bakit kaya nasa wilderness siya? Pwede namang sa city kung saan maraming tao. Pero doon pa talaga siya sa wilderness, sumisigaw ng repentance. So, i-research natin yan Bakit sa wilderness niya ginagawa? So, maging assignment ng bawat isa yan. Okay? Assignment niyo po yan, i-research niyo bakit kaya sa wilderness siya sumisigaw. Okay, now, a voice of one calling is in the wilderness, prepare the way of the Lord. That is what written in Isaiah chapter 40, verse 3. Prophet Isaiah prophesied that a forerunner who lived in the wilderness will prepare the way of the Redeemer. And this known to be John the Baptist, who shouted every day that people should repent for the coming of the Lord is nearing. He did it to make the people prepare their hearts, turn from wickedness and unbelief. Forerunners are essential in the church. Without the forerunners, there will be no continuation of Christ's ministry. So, bakit nga ba natin pinag-aaralan? Bakit nga ba tayo nag-aaral about the forerunners? Kasi po, tingnan niyo po ito Forerunners are essential. When we say essential, mahalagang mahalaga. Kasi, hindi magpapatuloy ang ministry ni Jesus Christ or marami ang hindi masisave kapag wala nang nagpapatuloy sa church na sumisigaw ng mensahe ng Lord, na nagpapalaganap ng mensahe ng Lord. Nagiging stagnant ang growth ng isang church kapag wala na ang forerunners. Remember, forerunners are the one who prepare the way of the Lord. Same thing in the church. Hindi makikilala ng tao si Jesus Christ. Hindi siya magkakaroon ng pananampalataya sa Diyos kung walang forerunners na magpapatuloy na ipakilala si Lord Jesus Christ. That's why, araw-araw may kinakandak tayong training. That is also the reason why we need to invite people to bring them to the church and equip them. Kasi pagka hindi na natin tinuloy-tuloy na i-equip ang tao, at tayo-tayo na lang ng mga leaders dito, at hinahayaan na lang natin yung mga tao na hahala na sila sa buhay nila, darating ang araw, wala nang magpapatuloy ng ministry ni Jesus Christ. At baka dumating sa punto na lalong tumagal pa ang pagbalik ni Jesus Christ. Kasi merong isang prophesied na sinabi sa Matthew na kapag na-fulfill na nalaman na ng buong tao yung gospel ni God, every nation, every tribe, nalaman na nila ang gospel. That's the time dadating na si Jesus Christ. Now, kung tayong mga pinili or tinawag ng Diyos, yun yung first lesson natin, di ba? Tayo ay tinawag ng Diyos para sa specific purpose. And that purpose is to become a forerunner. Ngayon, kung tayo na mga tinawag ng Diyos, na forerunners, huminto na tayo dito. Hindi na natin pinagpatuloy ito na ipasa doon sa mga susunod na henerasyon. Kaya nga ngayon, ini-equip natin ang mga kabataan. Kaya nga ngayon, di ba, nagpo-focus tayo sa mga kabataan. Kasi tayong mga matatanda na naglilingkod sa Diyos, darating ang araw, mawawala na din tayo. At sa sobrang kabisihan ng mga tao, darating ang araw, hindi na nila maipapasa. Kaya habang meron pa tayong lakas, habang meron pa tayong pagkakataon or opportunity para makapag-serve sa Lord at makapag-develop ng mga bagong forerunners, gawin na natin ito. Nagmamadali na tayo. Alam niyo kung bakit? We are now in the end times. Hindi na po ito yung panahon na kung saan ang mga Kristiyano tatamad-tamad pa. Ito na po yung panahon na dapat lalo na tayong magmadali sa pag-share ng gospel sa buong mundo. No? Kaya nga itong Middle East Church, itong virtual church na to, magandang maganda
Timing na timing. Kasi bakit? Mas marami tayong nare-reach out. Compare dati na talagang isang area lang. Ngayon, nakaka-reach out na tayo, iba-iba. Ang dami na. Okay? Kaya nga, mga kapatid, tulungan natin ang virtual church na ito, ang Middle East Church na ito, na magpalaganap tayo ng marami pang mga bagong susulpot na henerasyon para maging forerunners. Amen? Para ang ministry ni Jesus Christ ay nagpapatuloy. Now, on the second pointers, forerunners carry a clear message. Ano po sabi dito? Forerunners carry. May dala-dala siya. Ano yon? Mensahe na malinaw. Hindi po mensahe na parang wala lang. Hindi po tayo ganun. Tayo ay mga forerunners na ang dala-dala natin dapat malalim na pagtuturo. Malalim na pananalita. Malalim na kaalaman patungkol sa gospel ni God. Kasi marami tayong pwedeng ma-encounter dyan ng mga maling doktrina na ini-impose nila sa kanilang mga church. Ano ang gagawin natin na nakakaalam ng kung ano ang tamang doktrina? Kailangan nating ipaalam ito sa kanila dahil hanggat hindi nila tinatanggap na si Jesus Christ ay ipinanganak, siya ay anak ng Diyos, ipinanganak, namatay sa krus, bumangon na muli, at ngayon ay nasa kanang kamay na ng Ama at muling babalik para husgahan ng tao. Hindi nila alam yan. Kasi ang alam nila, si Jesus Christ ay isa lamang propeta, isa lamang tao. No? Isa lamang, until now, alam nila si baby Jesus ay santo ninyo pa din, baby pa rin. No? Hanggat yan ang nalalaman ng tao, walang kaligtasan sa kanila. Kaya tayo, ng mga forerunners, maging malinaw dapat ang pagpe-present natin ng gospel sa tao. So, basahin po natin ang John chapter 1 verse 23, I am the voice, said John the Baptist. John said he is the voice. Okay, ang pinag-uusapan po natin dito ni John is si John the Baptist and not John the Beloved. So John said he is the voice. He is not the message itself because the good news of salvation or the message of the gospel is Jesus himself. Sabi dito sa pinag-aaralan natin, si John the Baptist is only the voice of the Lord. Ambassador of God. Taga-mensahero lang. He is not the message itself. Hindi siya mismo yung Messiah. Forerunners are voices, not echoes. When we say voices, ikaw yung magsasabi ng direct message na binigay ng Diyos sa'yo. Hindi ikaw yung, ito sinabi ni ganito, ito naman ang sasabihin mo. Hindi ganun. Dapat, ang lagi nating sinasabi sa tao, is yung direct na narinig natin sa Lord and not coming from other person. Kaya nga, sa sermon topic, uulitin ko uli, no? Sa pagbibigay ng sermon topic, yes, nandiyan yung sermon outline ni Bishop, andyan yung pagkokopyahan natin. But, kung ano yung message ng Lord sa'yo habang binabasa mo ito, habang ito'y pinag-aaralan mo, yun ang isulat mo. Kasi bakit? Pwedeng maiba yung message ng Lord. Yes, pareho kayo ng puntos, pareho kayo ng pero pwedeng ibahin ng Lord along the way ng iyong pag-aaral, yung Bible verse na iuugma niya doon. Kasi ang Diyos nangungusap, depende kung sino yung kaharap niyang tao. Kaya, dapat maging malinaw ang mensaheng inihahatid natin sa tao. Huwag nating inililigaw ang tao kapag tayo ay nagbibigay ng mensahe. Maraming ganyan ngayon. Isa na doon yung Jai Vlog. Ang husay niya talaga magsalita. Ang husay niya magbigay ng mga message. Ang galing! Parang convincing ka talaga. Pero pag sinala mo yung sinabi niya, makikita mo doon yung mga maling turo na inilalagay niya. Kaya maging maingat po tayo sa pakikinig natin ng mga mensahe. Salain natin. Paano natin masasala ito kung hindi tayo nag-aaral ng salita ng Diyos? Number 1 na dapat maging disiplina ng isang forerunner, nagbabasa siya ng Bible. Inaaral niya ang Bible. Siya mismo ang nakababasa nito at hindi yung narinig niya lang. Kaya nga hindi tayo echoes Tayo ay voices. Kung ano yung mensaheng narinig natin mismo sa Lord, yun yung sasabihin natin. Kaya sa isang mga nag-preaching or nagsasabi ng mga patungkol sa Bible, dapat lagi meron kang basihan ng Biblia.
take note of this. Sa pagbabase ng Bible, hindi yung kumuha ka lang, nag-quote ka lang ng Bible verse at yun na. So, binasa ko muna kung ano yung mga Bible verses na kinote ng pastor na yon. At nakita ko, quote lang siya ng quote. Wala namang kinalaman about fasting. So, dapat, bilang mga foreigners, magko-quote man tayo ng Bible verse, dapat may kinalaman iyon sa kung ano ang puntos mo. Amen? Next. So, John boldly confronted sin. So, ang pinag-uusapan natin dito is about sin naman. So, John boldly confronted sin, called people to repentance, and announced the coming of the Messiah. Ano yung clear message na pina-aabot ni John the Baptist? Isa lang, repent and go back to God. Lumayo na tayo sa kasalanan. Yun lang, yung isang mensahe na pinahatid ni John the Baptist sa lahat ng tao. Wala siyang ibang mga sinabi pa. Wala siyang sinabi na, alam mo yon yung mga maraming palabok at kung ano-ano pa na mga pinagsasabi. Isa lang. Para maabot mo ang tao alam niya makasalanan siya. So sabihin mo lang sa kanya, kinakailangan nating mag-repent para makapanumbalik tayo sa Lord. Unless na hindi natin nire-repent yung ating mga kasalanan, hindi tayo makakapanumbalik sa Lord. Kahit pa sabihin mong may kilala kang Diyos, pero hindi mo iniiwan. Kasi ang pagkilala at pag-accept kay Jesus Christ, may kasabay ito na repentance. So kapag hindi ka nag-repent at nagpatuloy ka pa rin, matigas pa rin ang ulo mo, may mga gawain tayo, ayaw mong magdadalo. No? Kinukonvince ka na dumalo ka sa gawain, pero hindi ka pa rin dumadalo ng gawain. Katigasan po ng ulo yan. Pagtalikod po yan sa ating Diyos na nagbibigay ng mensahe. So he was not motivated by fear or fame, rather to obey God about His calling. In the same way, we are called ambassadors of Christ. Same like John the Baptist, tayo po ay tinawag ng Lord. Remember yung last lesson natin? We are called according to the purpose of God in us. Depende kung ano yung pagkatawag ng Diyos sa atin. If we are called, of course, generally, we are ambassador of Christ. And as ambassador of Christ, kailangan natin i-preach ang gospel regardless kung anong gift meron ka. For example, you are gifted in prophecy. Bukod sa pagpa-prophesy, you need to preach the gospel as well. If you are a teacher sa Sunday school or sa children ministry, still you have to preach the gospel of God. Even if you are just a tither in the church, still even if you are gifted in finances, no, para mag-support sa church, mag-provide ng pangangailangan ng church, still you have to preach the gospel of God. Regardless kung anong position mo, regardless kung anong gift na meron ka, still, as a minister of God or ambassador of Christ, we need to preach the gospel of God. Now, in 2 Corinthians chapter 5, verse 11, because we understand our fearful responsibility to the Lord, we work hard to persuade others. As ambassador, hindi pwedeng okay, ayaw mo. O sige, bye. Hindi ganon. Ano sabi dyan? We work hard to persuade others. Work hard to persuade. Hindi yung tinanggihan ka, ayaw mo na. Hindi mo na siya babalikan. Hindi. Sabi dito, work hard to persuade. Talagang ipupush mo yung sarili mo. No? Na kulit-kulitin ang taong ito na manumbalik sa Diyos. Kasi hanggat hindi siya bumabalik sa Lord, again, walang kaligtasan para sa Kanya. Gusto mo ba na yung anak mo, dahil ayaw niyang dumalo ng gawain, hayaan mo na lang siya na hindi dadalo ng gawain. Hindi ganun po ang isang forerunner, ang isang ambassador of Christ. We need to persuade hardly ang mga tao. 2 Corinthians chapter 5:20, so we are Christ's ambassadors. God is making His appeal through us. We speak for Christ when we plead, come back to God. Ano sabi ng 2 Corinthians 5:20? We are Christ's ambassadors. Nakikiusap. Hindi nakikiusap eh. Pag sinabi mong appeal, parang sa ano ba? Sa korte. Umaapila ka. Ibig sabihin ng pag-aapila, hindi ka hihinto na hindi talaga makuha yung isang tao. Kaya, umaapila ang Diyos na magpatuloy kayo. Still, maging ambassador kayo. Huwag kayong hihinto sa pagiging ambassador. No? Na dahil dumadaan ka sa hardship ng buhay, dahil dumadaan ka sa pagkukorreksyon at pagre-review sa'yo, ihihinto ka na. Hindi ganun ang totoong Kristiyano.
Ang tunay na Kristiyano, nagpapatuloy siya kahit pa ang daming pagsubok, kahit pa kinokorek siya, kahit pa nire-rebuke siya. Amen? So as a forerunners, our message must remain Christ-centered. We must carry heaven's message, not human opinions. Christ doctrines, not church doctrines, and belief. So as a forerunner, again, carry the clear message of God. Hindi yung lagi mong sa tuwing ano na lang, magpipreach ka, ikaw yung nagiging sentro, no? Hindi ganon. Kapag nag-preach ka, i-preach mo yung gospel. Itaas mo si Lord sa iyong preaching. Huwag yung laging ikaw yung nagiging sentro ng preaching mo. Kaya kadalasan nagiging boring ang isang preaching kasi nawawala na sa center si Lord Jesus Christ. Pero kapag ang sentro ng pinag-uusapan sa preaching ay si Christ, anointed yan. Tandaan niyo po. Very anointing ang isang preaching na ang sentro ay si Lord Jesus Christ. Kaysa sa yun, laging ang kinikwento mo ay istorya ng iba, testimony ng iba, testimony mo. Yes, pwedeng mag-testify ka ng sarili mo, pero 2 to 3 minutes is enough na yun na ma-share mo yung sarili mo. Pero kung 45 minutes ka nagpipreaching at halos kalahati doon, laging sarili mo ang itinataas, hindi na maganda yun. Or puro istorya na lang ng buhay mo ang na-share mo sa preaching. Or puro joke na lang, no? Ang nagiging istorya ng preaching mo, puro patawa ka na lang at wala nang laman talaga yung preaching. Hindi maganda yun. Tandaan po natin, ang preaching ay not to entertain people. Lagi po natin tatandaan yan. Ang preaching, ang mensahe ng Panginoon, dapat nag-i-strike sa puso ng tao. Hindi para entertain ang tao. Amen? Okay, now, on the pointers number 3, forerunner point people to Jesus. John didn't claim that he is the light. Rather, he pointed to the light. Ano ang sabi ng John chapter 1 verse 8? Puntahan na natin yung verse 6 muna. Okay? Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan. Verse 7, naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at upang ang lahat ay sumampalataya sa Kanya. Sino yung sa Kanya? Yung ilaw, which is si Lord Jesus Christ. Hindi siya ang ilaw, subalit naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. So, si John the Baptist, hindi niya sinabi na, mag-repent kayo sa inyong mga kasalanan, narito ako. No, hindi ganon. Kundi anong sabi ni John the Baptist? Ako naparito para magpatotoo sa ilaw. Narito ako para mag-witness na merong darating na magsisave or magre-redeem sa ating lahat. Yun po yung mensahe ni John the Baptist. So ang forerunners, dapat ang tao pinupoint niya kay Jesus Christ. Amen? John's greatest success was not in gathering followers. In fact, because of his calling for repentance, many was offended. Tingnan niyo po si John the Baptist, habang sinasabi niya yung mag-repent kayo, lumayo kayo sa inyong mga kasalanan, maraming mga tao na offend sa kanya. No? Especially yung mga Pariseo, mga Saduceo, at mga Iskriba, na ang tingin sa kanilang mga sarili, dahil sila yung mga pare at mga nangangalaga sa loob ng church, sila na yung walang kasalanan na nagagawa. Ang tingin sa kanila is holy na holy. Pero, dahil maraming naiinis kay John the Baptist, dahil nagko-correct si John the Baptist ng mga kasalanan ng tao. Sabi ni Pablo, ang salita ng Panginoon ay magkabila ang tabak. Alam niyo yung tabak? Yung ginagamit sa labanan ng mga soldiers doon. Yung sword, no? Magkabilaan ang talim nun. At ituloy natin yung verse, na kapag tumama ito sa tao, ay tumatagos hanggang sa pinakaloob-loob ng kanyang buto. Hanggang doon sa bone marrow. Yung pinakamalambot na parte ng buto. Yung kinakain natin kapag nagbubulalo, di ba? May bone marrow yun. Yun. Tumatagos hanggang doon. Biruin nyo yun Ganon katindi yung ginagawa ng mensahe ng Panginoon. Kaya masaya ako, no? Kapag merong taong na-offend sa akin dahil kinokorek ko. Kasi, ibig lang sabihin nun, dinadala ko ng tama yung mensahe ng Diyos. Same thing with John the Baptist. Maraming naiinis sa kanya, na-offend sa kanya, no? At kukunti lang yung taong sumusunod sa kanya.
Kasi halos lahat na-offend na. At ang sinusundan ng mga tao is yung kinakampihan nila, yung magbibigay sa kanila ng comfort, magbibigay sila sa kanila ng ano, alam mo yon, yung nagto-tolerate sa kanila. Yun ang gustong-gusto ng tao. Yung kinakampihan sila. However, he succeeded in directing people to Christ. Pero sa kalaunan, dahil laging sumisigaw sa ilang si John the Baptist na magrepent kayo, umalis na kayo sa kasalanan, magbalik na kayo sa Diyos dahil parating na ang Messiah. Alam niyo, hindi humihinto si John the Baptist. Marami tuloy ang sumampalataya. Marami ang dumating noong time na si Jesus Christ pumasok sa Jerusalem. Diba nabasa natin sa Bible yon? Kaya nga merong palaspas Kasi nung dumating si Jesus Christ, nag-rejoice ang mga tao. Nagdala ng mga palaspas. At ang dami nun, tao na yun. Na nilatag pa nila yung kanilang mga balabal para may daraanan si Jesus Christ. Marami. Kaya lang kalaunan, iniwan din si Jesus Christ dahil noong hardship na. Ito lang ang mahirap talaga Kapag dumaraan na sa hardship ang tao, iniiwan na si Lord Jesus Christ. So when Jesus appeared, John stepped back so that Christ could take center stage. So, tingnan nyo kung paano ang ginawa ni John the Baptist. John chapter 3 verse 27, John replied, "No one can receive anything unless God gives it from heaven. You yourself know how plainly I told you, I am not the Messiah. I am only here to prepare the way for him. It is the bridegroom who marries the bride, and the bridegroom's friend is simply glad to stand with him and hear his vows. Therefore, I am filled with joy at his success. He must become greater and greater, and I must become less and less." Ito ang maganda kay John the Baptist. Pagkatapos niya na ma-share na yung message ng God na dapat ang tao mag-repent na. At nang dumating na si Jesus Christ sa loob ng Jerusalem, kasi natapos na yung palaspas, natapos na. Nawala sa eksena si John the Baptist. Bumalik na lang sa eksena si John the Baptist nung binautismuhan niya na si Jesus Christ. Basahin niyo po ang Bible. Mababasa niyo doon, nawala sa eksena si John the Baptist. At bago magsimula si Jesus Christ, nag-fasting muna siya So, yun yung chronological ng mga eksena bago nag-ministry si Jesus Christ. So, pumasok siya sa Jerusalem, tapos bago siya nag-ministry, nag-prayer and fasting muna siya for 40 days and 40 nights. And then, he was tempted by Satan, and then, tsaka nag-ministry si Jesus Christ. At wala na doon sa eksena itong si John the Baptist. Actually, ano nangyari sa kanya? Pinahuli siya ni Herod, yung anak ni King Herod I, at pinugutan siya ng ulo. Okay? Now, forerunners don't build personal kingdoms. They build the kingdom of God. Our calling is not to be famous, but to be faithful. The mark of a true forerunners is humility. They rejoice when Jesus is glorified more than self. They rejoice when people were added to their numbers to serve God. They rejoice when new forerunners were appointed. They rejoice when one is revived. Anong sabi dito sa pinag-aaralan natin? Ang isang forerunners, nagre-rejoice siya kapag merong bagong sumusulpot na another forerunner, another leader. Hindi siya nagsa-sour grape. Ako, papalitan na ako ni Pastora. Mukhang nakakaramdam na akong papalitan na ako ni Pastora. Mukhang may bago nang ilalagay na leader sa akin. Huwag tayong mangamba sa ganun, mga kapatid. No? Huwag ganun. Kasi dapat ang isang forerunner, nagre-rejoice siya kapag dumarami ang mga susulpot na forerunners. Yan po ang tatak ng isang tunay na forerunners. Nag-i-involve siya na paramihin ang mga members para yung mga members na ito na bagong sulpot, ilalagay natin sa discipleship making. At ito, kapag na-disciple na, isi-send out na natin at sila na ngayon ang magiging another forerunners. Dapat natutuwa tayo doon. Dapat nagre-rejoice tayo doon. Amen? Now, last na puntos natin, forerunners prepare for His return. Matthew chapter 24 verse 14, "And this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come." Jesus himself commanded that the gospel must be preached to all nations before His return. Preparing people for Christ's coming includes proclaiming repentance, salvation, and the kingdom of God. Just as John prepared people for Jesus' first coming, the church is called to prepare the world for His second coming. Si John the Baptist, siya ang nag-prepare ng way
para sa first coming ni Jesus Christ. Tayo naman na church ngayon, na bagong forerunners, ano ang papel natin? I-prepare ang mundo para sa second coming ni Jesus Christ. We are modern day forerunners, proclaiming repentance, revival, and readiness. Kahit na nga ba sabihin nilang crazy ka, or loko-loko na sisiraan ka na ng bayan. Kahit sabihin nilang, ano ba yan, nakakahiya naman yung ginagawa mo. Nagpipreach ka ng gospel. No? Kasi kami na, dati noon, no, sa loob ng jeep, preach kami sa loob ng bus, pero hindi kami yung nangihingi ng pera. Hindi kami noon. Hindi, ano talaga, nagbibigay kami house to house, bahay-bahay yan. No? Buong araw. Iniisa-isa namin yung bahay para bigyan ng gospel ni Jesus Christ. I-share sa kanila yung message ng Lord about doon sa salvation ni God. Alam nyo mga kapatid, hanggang ngayon, hindi ko pa rin kinahihiya yan. Kahit pamamatay ako sa pag-share ng gospel ni God. Nasa Saudi ako, sabi ko nga sa inyo, di ba? Pamuntik akong mamatay doon dahil sa pag-share ng gospel. Pero hindi ko pa rin stop. Pinagpatuloy ko. So hanggang ngayon, buhay ang Middle East Church. At hindi pa rin ako hihinto sa pag-i-invite ng tao. Kaya tayo dumadami, di ba? Kasi nag-i-invite ako, nag-i-invite kayo, kaya tayo dumadami. And lahat tayo dito, sabay-sabay lalago. Lahat tayo dito, sabay-sabay na magkakaroon ng mga anak. Lahat tayo dito magkakaroon ng mga new generation forerunners. Conclusion and invitation. You are called to be a voice, not an echo. You are called to prepare the way of the Lord in your home, your ministry, and your nation, and even in your work. That is your marketplace. Kahit saan ka, nandoon. Prepare the way of the Lord na maraming tao ang ma-save. Like John, you may not look impressive in the eyes of men. John, no? Hindi kilala. Nagtatago na nga lang siya sa likod eh. No? Ako, ayaw ko na nga sinishare yung post ko eh. No? Nilalagay ko na lang sa Facebook at sa Facebook, sa YouTube at naka-private na. Kasi ayaw ko yung yung maraming likes, maraming comment. Parang naiirita ako pakinggan. Totoo lang. So yes, nakakatuwa minsan na pero wag nang no. So ilid natin ang tao sa Diyos. Be bold, be faithful, and be ready. For God is raising forerunners in this generation to usher in His glory. Let us all pray. Panginoon, salamat po sa oras na ito. Salamat sa goodness mo. Salamat sa faithfulness mo. Salamat dahil pinakita mo sa amin that we are forerunners and meron kaming papel na dapat gampanan. And salamat din kasi pinakita mo sa amin na we must rejoice kung meron man kami mapapasumpot na bagong mga forerunners. Alagaan namin sila, itong mga bagong mananampalataya na to, para magamit sila at maging forerunners. At nang sa ganon, magpatuloy ang iyong ministry, magpatuloy ang iyong kingdom. At Lord, sana dumating na sa punto na ma-share na ang gospel sa buong nation upang nang sa ganon makasama ka na namin. Maraming salamat po sa mensaheng ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay.